Hello mga ka-solar. So sa video na ito ay mag-i-install lang tayo ng ating grounding rod, grounding system para sa ating solar setup. So dito pinapakita ko, meron tayong 6 na wire para sa ating grounding wire. So ang ginamit ko lang dyan ay yung 10 gauge na PV wire ko kasi wala kasi akong grounding wire na available. Mahal din yon. So ginamit ko na lang kung anong meron. So ito siya. As nakikita nyo sa video, meron akong 6 na wire para sa grounding system. So, dalawa niyan ay para sa DC SPD dun sa ating solar. Kasi meron tayong dalawang PV isolator switch. So, meron tayong dalawang DC SPD. Isa ay dun sa railings ng ating solar setup, dun sa bubong. Ang isa naman ay dun sa ating chassis ng ating inverter. Tapos, yung remaining na dalawa ay, yung isa ay sa AC SPD galing sa AC input na galing sa grid power. Tapos, yung isang AC SPD naman ay yung AC output na galing sa inverter. So, 6 na wire yan lahat. So, ang ginawa ko lang dito sa video, pinapakita ko, kinonect ko lang sila, naging isa na siya dun sa grounding bus bar. So, grounding bus bar yung tawag dyan sa may blue. Tapos, merong mga copper na connectors. So, tigta tatlo, lalagyan ko. Tapos, since meron niyang 4 na slot, so, yung tigta tatlo na slot sa kada grounding bus bar, ay ilalagay ko doon ang ating mga grounding wire. Tapos, yung main grounding wire natin na ilalagay natin, i-connect doon sa ating grounding rod ay 6 gauge na THHN na wire. So, makapal yun. Okay? So, kita ko lang sa inyo yung pag-connect dito sa grounding bus bar. Pagkatapos ay atin nang i-install yung ating grounding rod. At ito na nga yung grounding rod natin. So, 5 feet yung haba. So, una natin gagawin ay bubutasan lang muna natin yung semento. So, di yan masyadong makapal yung semento natin. So, gamit ko dyan ay yung rotary hammer drill na meron siyang drill bit na 14mm yung laki. So, technique lang guys. Pagkatapos nating butasan ay buhusan mo ng tubig muna para lumambot yung lupa. Tapos, lagay mo yung grounding rod at pagpupukpukin mo ng martilyo. Tapos, bunutin mo. Tapos, lagyan ng tubig at repeat the process. So, in that way, mas madaling bumaon yung grounding rod kasi malambot na yung lupa na papagbabaaonan niya. So, kita nyo naman, kada pukpok, nilalagyan ko ng tubig para mas mapalambot yung lupa. At also, nilagyan rin natin ng mga marka doon sa gilid ng grounding rod para makita natin kung bumabaon ba talaga kada pukpok natin ng martilyo. So, konti na lang at mababaon na yan completely. At ito na nga, kinuha na nga natin yung main grounding line natin na 6 gauge. Makapal siya na 99% copper na THHN na wire. So, binalatan lang muna natin yan para ilagay natin dun sa ating grounding bus bar. So, balay dalawa yan sila. Tapos, sukat lang natin yung length. Kung gaano kahaba, yung puputol natin para malagay siya dun sa ating grounding rod. So, inikot-ikot ko lang yung mga strands niya kasi 7 strands yan na makapal na copper wire. So, inikot-ikot ko lang yan para mas madali siyang ilagay dun sa ating grounding bus bar. Pagkatapos nating sukatan ay puputulin at i-connect dun sa ating grounding rod. So, nilagyan ko lang yan dyan ng mga cable ties para organize siya tignan at mas malinis. Take note lang din guys, so bago nyo pala pukpukin yung grounding rod, dapat nilagay nyo muna yung grounding clamp. So, kita nyo dyan, grinder ko siya kasi di na mapasok yung grounding clamp ko. Kasi nga, na-flatten out na yung ulo ng ating grounding rod. So, yan, okay na siya. Napasok na yung clamp at tapos nilagay na natin yung wire at higpitan na natin and okay na yung ating grounding system.